Third is may tanong ako sa inyo. Isipin ninyo ha, sino yung pinaka-paborito mong celebrity or artista? Tatanungin kita, ano ang mararamdaman mo kung malalaman mo na may madilim na sikreto pala itong paborito mong celebrity? Hindi basta-bastang sikreto ha, mga lihim na katulad ng nagnanakaw pala to, ng aabuso pala to, or the worst you could possibly think of, pumatay pala ng tao itong paborito mong artista. Idadagdag ko lang sa patong-patong na katanungan kong ito, paano kung dahil sa mga kalokohan na ginawa niya, itong favorite celebrity mo nakatanggap ng death penalty? Masasabi mo bang masasaktan ka dahil mawawala na itong paborito o happy pill mo? O mapapaisip ka at masasabi mong deserve at dapat lang ang nangyari sa kanya? Tunog hypothetical, no? O para bang kathang isip lamang itong katanungan ko, pero nangyari pala sa totoong buhay. Tignan niyong maigi ang larawan ng lalaking ito. Masasabi mo ba na meron siyang lihim na itinatago? Sa mga balita, sinasabi na siya raw ang unang Chinese actor na sinentensyahan ng pagkamatay. In-execute. Pero ang tanong, anong krimen ang ginawa niya para patawan siya ng ganitong klaseng parusa? Gaano nga ba siya kasikat? Ano ba yung mga nagawa niya para makuha niya ang tinatamasa niyang popularidad? Bago natin umpisahan ng kwento, gusto kong balikan mo at isipin mong muli ang paborito mong celebrity. Sa tingin mo ba, meron siyang madilim na lihim? Third is, maganda sa isang nakakakilabot pero insightful na pagtingin sa kakaibang kasong pag-uusapan natin ngayong gabi. Ang kwento natin ay The Case of Zhang Yiyang, the celebrity executed for killing a minor. Zhang Yiyang. Ito siya, ang sentro ng ating usapan. Kung ako yung tatanungin ha, gwapo naman siya eh. Bukod sa gwapo, talented na tao rin ito. Ipinanganak siya noong May 1, 1990. Ibig sabihin na 35 na siya. Dapat ngayong 2025. Kilala siya dahil sa angkin niyang talento sa pag-arte at pagkanta. Titignan natin yung lahat ng good sides niya muna ngayon, di ba? Kung bakit siya naging artistang sikat. Ang hindi nga lang alam ng lahat, meron pala siyang angkin na talento din sa pagpatay at pagkimkim ng isang madilim na lihim. Bata pa lang daw siya eh. Napakaganda ng parte na to ng kwento eh. Para kang nanonood ng maalaala mo kaya, di ba, Rags to Riches. Bata pa lang daw siya, pangarap niya na maging singer. Kaya pinursu niya to. Nag-drop out siya sa school. Ayan, may mga challenges siya sa buhay para sumali sa mga reality competitions. Pinaglaban niya talaga. Pinagpursigihan niya talaga. Umaasa siya na itong mga sasalihan niya ang magbibigay sa kanya ng tinatamasa niya na kasikatan. At isang araw, mukhang unti-unti na ngang matutupad ang kanyang kahilingan. Sumikat si Zhang Yiyang nang sumali ito sa isang reality show na Happy to Move On. Nanalo siya ng 3rd place. Mula doon, unti-unti na siyang umaangat sa kanyang karera. 3 years later, inilabas niya naman ang kanyang unang original album na Crying Man, na siya ring pangalan ng una niyang kanta. Dahil sa pagiging 3rd place niya, natikman niya yung kasikatan doon sa Happy to Move On. Nasabi niya sa sarili niya, aba, parang mas gusto kong mas makilala pa. Kaya sumali na naman siya sa iba pang mga competition shows. Yung susunod na palabas na sasalihan niya ay nagngangalang The Next Idol. However, hindi siya nanalo ng kahit ano dito. Pero para sa mga taong nangangarap, parang lalo lang manggigigil yan eh. Lalo lang may matututunan,
lalo lang magkakaroon ng drive para sumali at sumali pa. Pero kahit hindi siya nanalo dito, marami yung mas nakakilala pa sa kanya, mas marami yung naging fans din niya. Hindi siya sumuko kahit naulat siya. Nag-release pa nga siya ng album na nagngangalang Has Anyone Told You noong 2018. Sa kaparehong taon din, nakast na siya sa pelikulang Dragon Soul. Isa na siyang ganap na movie star. Dahil sa success ng pelikulang ito, na-realize niya na may talent pala siya dito. Kaya nagkaroon ulit ng panibagong pelikula. Ito si Zhang Yiyang na nagngangalang The Sound Therapist. Pero kahit na umaarte na siya, patuloy pa rin siya sa pagsulat ng musika at sinasabi na hanggang sa dulo ng kwento natin ngayong gabi ay nakapag-release pa ito ng higit 12 na mga albums kung saan yung kahuli-hulihan niya ay The Frivolous Years na inirelease niya noong 2020, pandemic era. Bukod sa pag-awit at pagkanta, nakikita ko na bukod sa nagsusulat din siya ng mga awitin, paminsan-minsan nagdidirect din siya. Kagaya na lang noong 2011, meron siyang pelikula na Dream Chaser. So marami pa siyang mga likha, mga palabas na sinalihan, mga TV shows, merong mga tinatawag na The Modern Heroes. Ayan, iba-iba na. Napasama rin siya sa mga music events katulad ng Colding Stereo at Leifeng Spring Festival Gala. Needless to say, makikita mo na maganda naman yung takbo ng karera niya. Hindi siya nauubusan ng mga proyekto. Pataas ng pataas yung kanyang trajectory. Pero biglang babaligtad ang kanyang mundo dahil sa isang bagay na papasukan nitong si Zhang Yiyang. At ito ay yung kanyang relasyon. Trigger warning lang po tayo. Wala kasi sa sapat na edad ang biktima ni Zhang Yiyang. Maraming reports ang nagsasabi na nag-umpisa lang silang mag-date noong September 2021, which is isang malaking ekis na po ito. Sabi nila 29 years old daw siya nito at yung babae 15. Diba? Grabe. At ayon sa The Standard, maraming beses na raw sinusubukang makipaghiwalay ng babae. At dahil mas maedad ito, si Zhang Yiyang, nagagawa niyang manipulahin at paminsan-minsan pilitin na manatili sa relasyon na clearly labag sa kalooban nito. Didikdikin natin yan mamaya. Sobrang ekis talaga niya. Kumbaga, every time mabibring up yung hiwalayan, nagte-threaten siya na saktan yung kanyang sarili para hindi ito ituloy nung babae. Sabi nga sa mga report, pattern daw talaga ito ng kanyang manipulation tactics ni Zhang Yiyang. Tinetreten niya para kontrolin itong bata. Gamitin na natin yung salitang yon. Siyempre matatakot yun, di ba? Tatanungin ko kayo Gusto ko lang din maging insightful. Naranasan nyo ba na yung ganyan? Yung jowang controlling, manipulative. At kung oo po, at bukal sa inyong kalooban, kung ready po kayong i-share, ikwento nyo sa comments. Nang sa gayon, marami sa mga kaparehang sitwasyon, baka mabasa ito, baka ma-realize nila na, ay, ganito pala yung relasyon ko. And hopefully, maligtas sila sa ganitong mga klaseng toxic relationships na punong-puno ng red flag ang krimen. Dito na mangyayari ang lahat. February 26, 2022, naganap itong pagpatay dito sa babae. May mga bagay po akong hindi ma-confirm sa kwentong ito kasi hindi ko po makita talaga ng kabuuan ng pinong-pino yung mga detalye. Dahil sobrang private po itong kwentong ito. Recently lang siya nag-boom at late na talaga siyang napag-usapan. May mga nagsasabi, kagaya nitong report, pakita natin mula sa isang Lian He Xiaobao na nagsasabing plinat or plinano niya ang murder sa kanyang girlfriend. Yun yung gusto kong malaman Bakit niya plinat? Diba? Bakit gusto niyang patayin? However, wala akong makita kahit saan na detailed from start to finish yung pagpatay. Pero ito yung gist ng kabuuang pangyayari. Ayon po sa mga records mula sa Intermediate People's Court of Shanyang City sa Shanxi Province, noon ngang 2022, dinala nitong si Zhang Yiyang, itong kanyang 16 years old then na girlfriend, sa isang liblib na kagubatan malapit sa Xingping City. Papanggap daw siya na magse-celebrate lang sila ng birthday, parang ganon. Sabi niya, punta tayo doon. Celebrate natin yung birthday ko. Kung matatandaan po natin, nabanggit ko kanina, February 26 itong date ng pagpatay at May 1 yung birthday ni Zhang Yiyang. So medyo nagtutugma naman yung date. Siguro parang sinasabi niya na mag-a-advance celebration siya, ganon. Or doon sila magsasalubong ng birthday. Kung saan yung babae, unknowingly, pinagbabalakan na pala ng masama ng kanyang
boyfriend. Ang sabi nila, nung nandun na raw sa kakahuyan, may bigla silang pinagtalunan magnobyo. May mga claims na nagsasabing dito, nagkakaroon na naman ng attempt na makipaghiwalay itong babae kay Zhang. Kaya nagalit siya. Di ba alam natin, manipulative siya, mapilit, mapuwersa, ayaw magpatalo. At ang nangyari, siguro sa kainitan ng sitwasyon na yon, itong si Zhang Yiyang, galit na siya, naglabas siya ng isang folding knife. Saka pinagsasaksak yung nobya niya. Sabi sa report, sa leeg daw ito sinaksak. Yung pagkakasaksak na to, naging dahilan para mahiwa yung carotid artery ng babae na tinatawag, no? Hindi po ako doktor ha. So sa Google, sabi yung carotid arteries parang pair ng blood vessels. Kung hindi po ako nagkakamali ha, please correct me if I'm wrong, pero parang ito yung litid, di ba? Yan ba yung litid na tinatawag? Yung lumalabas sa leeg. Yan po ba yun? Hindi ko sure, pero parang ang sakit-sakit. At sa madaling salita, talagang dadanak yung dugo kung doon talaga siya nasaksak. Sa mga pelikula, di ba, kapag may mga assassinations or pinapatay nila, tinatarget talaga nila sa leeg para patay agad. Tapos, usually, sumisirit pa. Hindi ko lang alam kung anatomically accurate yung ganun in real life, no? Pero parang ganun yung nangyari sa girlfriend ni Zhang Yiyang. Explain ko mamaya kung bakit. So, nung nasaksak siya, nag-suffer ng instant death yung babae. Officially, death by hemorrhage. Naubusan na siya ng dugo and asphyxiation. Hindi na nakahinga. Tandaan natin ha, bata po ito. Maliit pa. Babae. Walang chance na makalaban physically, mentally, psychologically. Matapos niya ma-realize ang kanyang ginawa, inisip ni Zhang Yiyang kung paano niya itatago ang krimen na ginawa niya. So, nagpalit siya ng damit. Tinanggal niya lahat. Lahat na may dugo sa katawan niya. Kumbaga, naglilinis siya ng ebidensya. Allegedly, kinuha niya pa yung cellphone niya at itinapon daw sa isang reservoir. Hindi ko na po alam kung ano exactly yung reservoir na sinasabi. Reservoir ba ng tubig to? Very little is known about it. And then, yung last known na lugar kung saan siya nagpunta ay sa isang hotel daw. Naging successful nga kaya siya sa ginawa niya, na itago niya kaya ng ayos itong krimen na ginawa niya. Well, alam naman na po natin yung kapalaran ni Zhang Yiyang. Spoiler alert in a way, I guess. Ang mas nararapat na katanungan, paano nalaman ng mga kapulisan itong murder na naganap? Hindi na rin mismo tayo lalayo kasi doon mismo sa hotel, sinasabi na pagka-check-in daw niya, may intention siya na alam nyo na. Pero yung staff, nagtataka. Parang may suspicious dito sa mga ginagawa ni Zhang Yiyang. So napansin nila, nag-intervene sila, nangialam sila, at dahil nagkaroon na rin ng mga komosyong nagaganap, tumawag sila ng kapulisan. Uulitin ko lang, wala rin masyadong detalye itong kabuuang eksenang to, no? So hindi natin mata-timeline ng ayos to. Pero yung gist, kumbaga, is dahil nga tumawag sila ng kapulisan, nalaman na rin lahat ng nangyari, hindi nagtagal, inaresto rin itong si Zhang Yiyang. Reaksyon. Ang kaso ni Zhang Yiyang ay pinag-usapan sa buong China. Hindi at the time ha, prinibado siya, which is mamaya pag-uusapan natin. Ito raw yung kauna-unahang beses kung saan ang isang celebrity ay legally executed dahil sa isang criminal offense. Marami yung kumatya, bakit hinahayaan pa magkaroon ng mga projects kahit na isang minor ang kanyang karelasyon. Wala kasing nakakaalam din talaga. Tinatanong nila na posibleng wala nakakaalam. Ayun. So bakit wala daw uma-action? Sa tingin ko naman yung mga katrabaho nila, alam yan di ba? Of course, maraming fans ang isinasakamay na yung hustisya. Marami sa kanila yung galit na galit. Kasi kahit na tapos na siyang i-execute, nilabas pa yung pelikulang kasama siya na Yu Yin Shengguan na ngayong taon inere, March. Nagagalit sila, bakit nilalabas pa yan? So ang ginawa nila, tinatagtad nila ng 1-star rating. Yung palabas doon sa Douban or parang Chinese version ng Letterboxd. Parang social media for Chinese films. Ngayon ko lang din nalaman na meron pala silang kalakaran. Yung government nila may listahan ng mga bina-blacklist ng mga disgraced public figures. Ibig sabihin yung mga artist sa listahang to, hinaharang yung kanilang art sa media or sa pag-earn ng mga royalties. Parang formally pinipetition na rin dito ng mga tao, which is isa sa mga kinukutya. Kasi as of now, I think kumikita at napapanood pa itong mga palabas na ito. Execution. Dahil na rin sa conviction nito ng premeditated murder
ng isang 16 years old. In-execute si Zhang Yiyang noong December 18, 2024, last year. Noong una, wala pa talaga nakakaalam ng kasong to. May mga balita po, actually ngayon ko lang din nakita kung magsa-search po kayo, na publicize lang siya ngayong July 2025. May mga nagsasabi po na bago yung kanyang execution, sinubukan pa ni Zhang na mag-request ng leniency. Maging lenient dun sa parusa sa kanya. Hindi ko sure if yung ibig sabihin ng leniency is mababawasan, no? Hindi na magiging death penalty or madedelay. Hindi po ako lawyer. Pero either way, hindi sila pumayag dahil premeditated nga daw yung nature ng krimen. Ibig sabihin, mukhang plinano niya po talaga ito. Also, given the fact na napaka-red flag na dynamics ng kanilang relasyon, kahit nasa Pilipinas ka pa o kahit anong bansa pa, wala talagang magbibigay ng empathy sa kanya. So, firing squad po ang pamamaraan ng pag-execute sa kanya na hanggang ngayon ay ipinapatupad pa rin ng Chinese law. When it was publicized, na ikwento ko na nga na nagkagulo ang Chinese social media platforms kagaya ng Weibo and Douban. However, kaya ko lang din nabanggit ulit kasi yung conflict doon sa side din naman na dinidebate sa buong mundo yung death penalty. Although given na wala talagang papanig po kay Zhang dito kasi gago talaga yung ginawa niya, still, hindi po maiiwasan na may mga sasalungat dito sa idea na ito. Sa ngayon, walang pahayag yung mga otoridad kung bakit hindi nila plinablicize yung kaso ni Zhang Yiyang. Meron pa mga parte dito sa kwentong to na ayaw nilang malaman ng public. Hindi rin nila ina-explain kung bakit hinahayaan nila na i-release yung mga gawang pelikula, yung mga musika ni Zhang Yiyang. Sinasabi nila, strange daw to sa Chinese entertainment. Alam na po natin lahat, no, na sobrang strict ng China when it comes to censorship. Kayo na lang siguro yung tatanungin ko. Conspiracy theory lang tayo. Ano sa tingin niyo rason? May tinatago kaya sila? Bigay niyo yung teorya niyo sa ilalim. At yan na nga ang kasukdulan ng kwento ni Zhang Yiyang. Isang sikat, gwapo, talented na celebrity. Pero isa palang halimaw na maayos magtago sa liwanag ng kamera. Third is, isang mabigat na paalaala ito para sa ating lahat. Lalong-lalo na sa panahong ang idols po, no, ay isinasamba na parang Diyos. Mga idolo, hindi lang necessarily celebrities. Kasi hindi po magaling mag-arte, kumanta, magsalita, magpatawa, mabuti ng tao sa likod ng lente. Iba po ang karakter ng mga script, iba ang karakter sa social media, at iba ang character flaws sa totoong buhay. Sabi nga nila, never meet your heroes. And totoo yan. Madalas kasi, ang idolo, ideya lang po talaga natin. At kapag nakaharap na natin, marirealize natin, tao lang din pala itong mga to. That being said, wala namang masama sa pagkakaroon ng idolo. Especially kung sila yung nagpapasaya sa atin or yung happy feel natin, di ba? Kung sila yung nagbibigay ng inspirasyon sa atin na nagdadagdag sa ating buhay. Okay yan. Pero wag sana nating paikutin ang buong mundo natin sa kanila na para bang hindi sila nagkakamali. Gusto ko lang din gamitin ang kwentong to na dapat nating ipaglaban ang accountability sa mga public figures dahil mas malawak ang impluwensya nila, mas malaki rin ang responsibilidad nila at kapag may nasaktan po sila, lalo na kung seryoso, lalo na kung paulit-ulit, dapat silang malagot. Sabi nga, fame is not a free pass to escape justice. Isa rin itong babala tungkol sa mga relasyon. Ayan, gusto ko lang yung grounded tayo, no? Sure ako marami sa inyo yung minamanipulate din ng kagaya ng ginawa ni Zhang Yiyang or naka-experience na ng ganitong klaseng relasyon. Kahit gaano pa po kagwapo, kaganda, kayaman, kabait sa umpisa ang isang tao, kung makikita po natin yung red flags na manipulative sila, controlling sila, may violent tendencies sila, huwag nang hintayin pang lumala. Hindi dapat pinalalampas ang mga red flags. Dapat yun isang malaking palatandaan para tumigil na tayo. Umatras na tayo. Iligtas na natin ang ating mga sarili. Kaya third is, pipiliin yung mabuti kung sino yung mga tao na pinapapasok nyo sa inyong buhay. Maging mapanuri. Huwag mabubulag sa charm, sa status, sa pera, kagwapuhan, kagandahan. Minsan po, ang taong kaya tayong halikan sa pisngi, sa noo, sa labi, siya ring mga tao na kaya tayong saktan
kapag hindi tayo sumusunod sa kagustuhan nila. Tandaan nyo to ha! Paulit-ulit, ang tunay na pagmamahal, hindi kumukontrol. Ito ay nagpapalaya. Hindi lahat kayang intindihin yan eh. Hindi lahat. Pero one day marirealize nyo. The question of the day natin, ikaw, anong experience mo sa isang manipulatibong kasintahan? Paano mo na-realize na kinokontrol ka na pala at toxic pala yung iyong relasyon? I-comment mo sa ilalim. Promote ko lang po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Nagpo-post po tayo doon ng mas maigsing version nitong mga kwento natin. So yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.